Magandang umaga po sa inyong lahat at ang aking dalangin na maging pakinabang sa sinumang makapanonood nito ang munting paalala mula sa banal na kasulatan, lalong-lalo na sa mga panahong katulad po nito. Nang tanging layunin natin ay atin pong maituon ang ating isip, hindi sa ating sitwasyon, sapagkat nanlulupaypay tayo, nangihina tayo, nagkakaroon tayo ng mga pag-alala. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga po ang mga paalala mula sa salita ng Diyos. Dito po sa Aklat ni San Lucas, Kabanatang 17:32, at makikita niyo po, simple lang po, 3 salita lang. Sa wikang Ingles, ang nakalagay dito ay, remember Lot's wife. Alalahanin daw po natin ang asawa ni Lot. Ano ba ang pwedeng maalala natin sa asawa ni Lot? What can we remember and what do we need to remember sa asawa ni Lot? Ang asawa po ni Lot ay bahagi po ng nakaalam. Alam niya po yung nangyari at mangyayari dun po sa kanilang lugar, yung Sodom at Gomora. Recipient po silang pamilya, sapagkat ang kinausap mismo ng Diyos doon po sa pagbibigay ng impormasyon ay yung asawa niya, si Lot. Babasahin ko po dito sa Genesis 19. Nandito po yung tala ng nangyari. Genesis 19, babasahin ko po sa magandang balitang Biblia Tagalog sa verse 12. Sinabi ng 2 panauhin kay Lot, magmadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. O ibig sabihin po noon, alam na alam nila, sapagkat ang tumanggap ng balita ay yung asawa niya. In fact, hindi lamang yung pamilya niya, pati yung mapapangasawa ng kanyang mga anak, pinagsabihan kanya lang, mukhang akala ay nagbibiro lamang, pinagtawanan lamang po itong si Lot. And so, ano po yung maaalala natin sa asawa ni Lot? Ang maaalala natin ay kabilang siya doon sa merong advantage ng impormasyon. Alam niya yung mangyayari sa kanilang lungsod. Ikalawa, ano pa ang maaalala natin sa asawa ni Lot? Naranasan niya ang kahabagan ng Diyos. Babasahin ko po Babasahin ko. Nang magbubukang liwayway sa verse 15 ng Genesis 19, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka. Umalis na kayo ng inyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalagkarin na sila ng mga anghel palabas ng lungsod. Sipin niyo po yun, So ito pong si Lot kasama yung kanyang pamilya, naranasan po nila yung habag ng Diyos. Sa papaanong paraan, halos kinaladkad na sila talaga palabas kasi medyo nag-aatubili pa si Lot. Kaya sabi ng bisita, lumalabas na mga anghel po ito, talagang halos puwersahin na silang lumabas. At hindi lamang po yun. Nakalabas na at nakarating na sa lugar ng kaligtasan. Ito yung ikatlong pwede nating maalala dun sa asawa ni Lot. Una, alam niya yung impormasyon. Ikalawa, naranasan niya yung habag ng Diyos. Ikatlo, nakalabas na at nakarating na sa lugar ng kaligtasan. Tingnan niyo po. Genesis 19, verse 21. Oo, sige. Kasi namamanig niya na doon na lang siya sa Sor. Kaya sabi niya, oo, sige, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Malitang ang bayang yon, kaya ito'y tinawag na Sor. Mataas ng araw nang makarating si Lot sa Sor. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon. At ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit,
Nakarating na sila sa place of safety nila. Nakarating na sila doon. Sa dako na sila ay okay na sana. Verse 26. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging haliging asin. Sayang na sayang po. Sayang na sayang. Ito talagang maaalala natin sa kanya. Nakaligtas na nakalabas na nakalayo na nakarating na doon sa lugar na magiging safe sila. Ligtas na sana sila. Hindi niya natiis na hindi lumingon. Yung pa naman ang kabilin-bilinan. Iligtas ninyong inyong sarili at huwag kayong lilingon. Nga lang talagang itong asawa ni Lot medyo pasaway ng kaunti. Pero alam nyo, may ano ako meron akong duda mamaya ibabahagi ko po sa inyo. Yung maaring dahilan kung bakit lumingon itong asawa ni Lot. No? Isipin nyo po, nakalabas na, hindi na siya dapat kasama dun sa mapapahama. Eto, nakalayo nga, nakalabas nga, naging haliging asin naman. Sayang, di ba? Mga kapatid, paano natin mapapakinabangan ang mensaheng ito? Simple lang po. Una, sa ating sitwasyong kinalalagyan po natin ngayon, para ito po yung maging kapaki-pakinabang, let us take advantage of the information that we have. Alam nating may COVID-19. Alam po natin yon, information po yan. Yan po ay hayag. Alam natin ilang buwan, isang buwan na natin. Alam natin po yan. Alam natin yung impormasyon na yan. Lagi, hindi nagkukulang yung mga balita. Hindi nagkukulang ang pamahalaan. Kaya po, wag nating sayangin yung impormasyon na alam natin. Si Mrs. Lot, yung asawa ni Lot, sayang yung impormasyon na alam niya. Hindi siya, binaliwala niya yun. Sayang na sayang. Ikalawa, wag din nating ipagwalang bahala. Wag nating ipagwalang bahala ang ginagawang effort ng ating pamahalaan. Alam mo, si Lord nag-effort doon, ha? Halos kalad ka rin na sila. Sinabi sa kanila, kay Lot, at saka magmadali kayo kasi nag-aatibuli pa. So, nag-effort na talaga. Mga kapatid, sa mga nanonood, nag-e-effort po yung ating pamahalaan. Huwag po natin itong ipagwalang bahala. Ginagawa po nila ang kanilang pwedeng magawa. Marami po silang sinasabi na dapat nating gawin. No? Mag-face mask, mag-social distance, mag-stay at home, maghugas palagi ng kamay, mag-disinfect, gumamit ng alcohol. Huwag po natin yung ipagwalang bahala. At ikatlo, alalahanin natin ang nangyari sa asawa ni Lot, na maaari din itong mangyari sa atin. Anong ibig sabihin nun? Na bagamat alam natin, meron tayong impormasyon. At araw-araw, nabibigyan po tayo ng updates. Na bagamat nag-e-effort ang pamahalaan natin para sa ating kaligtasan. Ngunit kung mababaliwala ang lahat ng iyon, alalahanin natin ang nangyari sa asawa ni Lot. Maari ding mangyari sa atin ang nangyari sa kanya. Meron akong sapantaha. May duda ko na itong ipapakita kong verse, ito po yung isa sa marahil ay dahilan kung bakit yung asawa ni Lot ay lumingon. Basahin po natin Luke 17, 28 and 29. Gayon din ang nangyari nung panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Palagay ko ito ho yung nilingon ng asawa ni Lot. Yung buhay na nakasanayan niya. Alam niyo po, kapag hindi po natin muna itinigil yung buhay na nakasanayan natin, baka ho mangyari sa atin to. Pansamantala lang naman po.
ang ginagawa natin. Naka-ECQ po tayo, extended community quarantine. Para nang sa ganun, mapigilan po yung patuloy na pagkakaroon ng hawa-hawa dahil sa COVID-19 virus. Wag ho nating mamaliitin at sasayangin ang lahat ng yan. Ito po yung sa tingin ko isang dahilan kung bakit nilingon ni Lot. Yung buhay na nakasanayan niya. At siguro yung mga kaibigan niya at yung na-inlove na siya sa uri ng buhay niya. Mga minamahal, lalo na mga kapwa ko tagigenyo, sandali lamang naman po ito. At dalangin ko na ang mensaheng ito ay maging pakinabang po sa inyo. Alalahanin natin ang nangyari sa asawa ni Lot. Manalangin po tayo. O Diyos, amang makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong salita na patuloy na nagiging paalala sa aming lahat. Hayaan niyo po na managana ang inyong pag-ibig sa amin. Kayo ang siyang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Pagkalooban po kami ng kaunti pang pagtitiis at pagtsatsaga. Upang sa ganon ay mapigilan po ang mabilis na pagkalat ng virus ng COVID-19. At hayaan mong tumalima nawa kami. Matuto kaming tumalima, sumunod, magpasakop. Dun sa mga otoridad na walang sawang nag-iisip para naman kami ay matiyak ang aming kaligtasan. Ito ang kanilang ginagawang pagpupursigi. Ang nasa isip po ng mga taong na nasa pamunuan ay yung kaligtasan po namin. At pangalawa, yung pong ayuda na may pagkakaloob namin. Ito po yung kanilang ginagawa. Ngunit dalangin ko na yung maging ambag namin ay yung aming pakikiisa at pagtalima sa kanilang binibigay na panuntunan. Hindi sa ikabubuti nila, kundi una sa lahat, sa kaligtasan, kabubuti namin. Idinadalangin ko po ang amin pong Mayor Lino Cayetano, 10 ng kanyang mga kasama sa konseho, mga nagpapatupad ng batas, yun pong mga frontliners namin. Kasama na ang amin pong congressman at ang aming speaker, Congresswoman Lani at Speaker Alan Cayetano. Lord, pagpalain mo po ang mga taong ito na namumuno sa aming pong lungsod. Gabayan mo po sila araw-araw. Hayaan niyo po na yung lambong ng inyong pag-iingat ay kanilang maranasan. At ganoon din ng bawat isa sa amin. Nang aming mga pamayanan ay patuloy na maging ligtas. Idinadalangin ko na wala na po sanang madagdag pa sa mga casualties. Father God, intervene upon our city and even upon our land. Heal this land, Father God. Padala mo ang iyong mga anghel, ang iyong spirito, upang sa ganon ay matuto kami sa mga ganitong sitwasyon. At nawa po ang munting paalalan ito ay huwag makalimutan ang naging kapalaran ng asawa ni Lot. Pagpalain mong buhay ng bawat isa. Ang kapayapaan mo at pag-ibig ay mamalagi sa aming lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen.